Ito ang hardin ng panalangin. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kainam ng panalangin ng hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natutulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. Bahagi po ng ating dalanginan ay ang pakikinig. Kung papaanong tayo po ay nagsasabi ng ating saloobin sa Diyos, ang Diyos din naman ay nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Atin pong ipagpapatuloy ang sinimulan nating pagbubulay-bulay patungkol sa pagiging alagad o tinatawag na discipleship. At ito po ay nasa Matthew chapter 10, simula po sa verse 5 ay ganito ang sinasabi. Pinadala ni Jesus ang 12 disciples sa isang misyon at nagbigay ng mga instructions. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga Gentiles kahit saang bayan ng mga Samaritans. Instead, puntahan niyo ang bayan ng Israel dahil tulad sila ng mga nawawalang tupa. Sige, i-preach nyo na malapit na ang kaharian ng langit. Pagalingin nyo ang mga may sakit at buhayin ng mga patay. Pagalingin at linisin nyo ang mga may ketong at palayasin ang mga demonyo. Tumanggap kayo ng walang bayad, so magbigay kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng gold, silver o copper na pera sa mga bulsa nyo. Sa paglalakbay nyo, huwag kayong magdala ng bag, ekstrang damit, sandals o tungkod. Dapat bigyan ang mga workers ng mga kailangan nila. Kahit saang bayan o barangay kayo makarating, humanap kayo ng taong willing na i-welcome kayo at magstay kayo sa bahay niya habang nandun kayo sa lugar na yon. Pagpasok nyo sa isang bahay, sabihin nyo, peace be with you. Ang mga paalalang ito sa atin pong panahon ngayon, mga kaibigan, mga magulang at mga kapatid, ay mula pa sa panahon ng Panginoong Hesus. Sabi po natin na ang pagiging alagad o disciple ay panghabang panahon. Walang graduation sa pamamagitan ng atin pong mga diploma o kaya naman paglipat mula sa bachelor's to master's to PhD sa discipleship. Ito po'y panghabang buhay. Kung tayo ay tagasunod ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, habang panahon, habang buhay po tayong dapat na natututo at bukas sa mga bagong udyok o gabay ng Holy Spirit upang ilapat ang mga prinsipyo ng salita ng Diyos sa ating pangkasalukuyang kapanahunan. Ano po ang ating matututunan sa pagsusugo ng Panginoong Hesus? Matatandaan po natin from being disciples, mula sa pagiging alagad, sila ay naging apostol. At sa pagsusugo ng Panginoong Hesus sa kanyang mga estudyante, sa kanyang mga disciples na naging apostles, na mayroon pong diversity, mayroon din pong dedication. Natatandaan natin na sila po ay isinugo ng Panginoong Hesus, sabi dun sa binasa natin kanina, doon muna sa bayang Israel. Sa mga kababayan muna nila. So ang kanila pong paghayo ay hindi muna sa mga Samaritans, hindi muna sa mga ibang lahi, sa mga kababayan muna nila. Ano po ang ibig sabihin nito? Tayo ay isinusugo ng Panginoong Hesus ngayon upang magdala ng mabuting balita sa ating mga malalapit na kababayan, higit doon siguro kapamilya o kamag-anak. Kasi sa panahon ng Panginoong Hesus, yung mga magkakababayan na yan, maliit lang naman ang Israel kumpara sa ibang mga grupo ng mga tao kagaya ng mga Greeks o ng mga Romans. Kaya nga po sa history,
ay nung dumating si Alexander the Great sa lugar na yan, halos hindi niya raw napansin ang Israel kasi konti lang naman sila kumpara sa ibang people groups. Ano? Kaya masasabi po natin na yung bansang Israel na may 12 tribo o lipi, halos magkakamag-anak din yan, ha? Mga distant relatives. Kaya naman sinasabi po sa panahon natin ngayon, mga magulang at mga kapatid, na tayo'y isinusugo ng Panginoong Diyos sa ating mga kamag-anak, mga kababayan. Ano naman po ang ating dalang mensahe? Number one, sinabi po dyan, pagalingin ang mga may sakit, yung mga may ketong, buhayin ang mga patay, at magbigay po ng mga himala sa ngalan ng Panginoong Hesus. Ibig sabihin, magkaroon kayo ng kahabagan sa mga nangangailangan. There should be compassion. Sa paghahatid ng mabuting balita, ihatid ang kahabagan at pagmamalasakit ng Diyos. Yan po ang una, compassion. Sa atin pong pakikitungo sa ating mga kamag-anak, mga kapamilya, mga mahal sa buhay, sa atin pong mga kabarangay o sa ating mga kababayan, ihatid natin ang himala ng pagpapagaling, mga healing words, mga, sabi nga sa secular terms, mga positive vibes, pero hindi lamang positive vibes, kundi declaration ng blessings ng Lord. Ang sabi po ng Panginoong Hesus, sabihin niyo sa kanila, peace be with you. Be compassionate, lalo na sa mga nangyayari ngayon sa Pilipinas at apektado lahat ng Pilipino sa iba't ibang bahagi ng mundo kahit na wala sa Pilipinas. Let us be compassionate. Magmalasakit po tayo sa isa't isa. Number two, importante rin kasama ng compassion ay creed. Yung tinatawag nating ang sumasampalataya. Maya-maya po, bago magwakas ang ating mensahe, sabay-sabay nating ide-declare, bibigkasin ang sumasampalataya. Ano po ito? Yung katuruan na dumating na ang paghahari ng Diyos, si Jesus ang Panginoon, tagapagligtas, ang mahabaging Diyos, at atin pong i-proclaim ang pananampalatayang Kristiyano sa bawat isa. Kasi alam nyo, kahit na minsan ay nabinyagan ng bata sa mga Romano Katoliko o kaya naman ay naihandog, yun ang term na sinusunod ng mga protestante, minsan nakakalimot yung mga bata na yan, kaya kinakailangan ipinapaalala sa kanila sa makabagong panahon, sa panahon ng Instagram, ng TikTok, ng Facebook, ng YouTube, yung Apostles' Creed o yung sama-sama nating pananampalataya na mamaya nga po ay bibigkasin natin. So sa ating paghayo, there should be that compassion of the Lord to heal the sick, to make miracles in the name of Jesus dahil tayo ay mayroong empathy. Minsan kailangan mo lang makinig, gagaling na yung may problema sa puso o may problema sa kalooban. Minsan ipe-pray over mo, sabi ng Panginoong Jesus, i-declare nyo yung peace. Sabihin nyo, peace be with you. That is being compassionate. And then, the creed, ating ipahayag sa mapayapa at malumanay na kaparaan, pero may conviction, ang ating mga pananampalataya na natutunan nung tayo ay nasa Sunday school pa, o sa ating mga pag-aaral ng Biblia. And lastly, there should be courage. Alam niyo po, dito sa aking likuran ay makikita niyo yung The Great Synagogue of Sydney, ang dakilang sinagoga ng Sydney. Kapag po araw ng Sabado, sama-samang nagdadasal dyan ang mga kapwa-tao nating mga Hudyo, kung saan naman nanggaling ang pananampalatayang Kristyanismo. At sa pananampalataya pong iyan, na hindi naman nila tinatanggap na si Jesus ang Mesiyas, ay kapwa-tao din natin sila. Kaya kinakailangan po na tayo ay nananalangin para sa kanilang kapayapaan at sila ay kaugnayin ng banal na Espiritu para kumilala na si Jesus ang ating Mesiyas, ang Panginoon na tagapagligtas. Pero ang atin pong nakikitang sinagoga ngayon ay makabago. Kaya parang katedral na, yung nasa likod ko. At sinasabi po, ang katumbas niyan sa panahon natin ay yung mga katedral ng mga Kristiyano o ng mga Romano Katoliko o ng mga nagsasabing Kristiyano sila. Sa kanila po natin dalhin ang compassion, ang creed na sama-sama nating pananampalataya.
At dapat meron din tayong courage. Courage, bakit? Kasi sabi ng Panginoong Jesus, may mga uusig sa inyo, may mga kokontra, mayroong mga hindi maniniwala. That is human nature. O kaya naman po kasi hindi tayo naiintindihan kaagad-agad. Kagaya halimbawa ng sinagoga na nasa likod ko, imagine nyo, ang Panginoong Jesus nung nangangaral sa loob ng sinagoga na kagaya niyan, ay nagagalit yung mga nakikinig sa kanila, pinapalabas siya, at siya ay hindi tinatanggap. Ganun din po ang mga Kristiyano ngayon. Minsan, meron tayong mga ipinapahayag na hindi agad matanggap ng ating kapatiran o ng ating pamayanan. We should have courage from the Lord. Huwag tayong makikipag-away. Tayo po ay maging mapayapa na maghatid ng compassion ng Panginoon at tayo po ay magkaroon din ng courage sa pagpapahayag ng ating creed sapagkat ito po mga magulang at mga kapatid ang turo ng Panginoong Jesus. At tayo ay mabe-bless at kung kayo naman po ay tumatanggap ng mga nagpapahayag ng mabuting balita sa inyong tahanan, mabe-bless din kayo. Narito po, sabay-sabay nating sambitin ang ating sama-samang pananampalatayang Kristiyano bilang ating personal na declaration at ating panalangin. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, lumikha ng langit at lupa, at kay Jesucristong bugtong na anak niya at ating Panginoon, na sa hiwaga ng Espiritu Santo ay pinanganak ni Birheng Maria, nagdusa sa hatol ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, at muling nabuhay sa ikatlong araw. Umakyat sa langit at nakaluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Mula roon ay paparito upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, sa banal na iglesyang laganap, sa kapulungan ng mga taong binanal ng Diyos, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at sa muling pagkabuhay ng katawan, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Salamat sa Diyos mga kaibigan, mga magulang at mga kapatid. Magkakasama na naman tayo dito sa ating Hardin ng Panalangin na inihahatid ng 702 DCAS, Agapay ng Sambayanan, Agapay din ng Simbahan. Ganun din, inihahatid ng FEBC Radio TV at ng GCTV. Para sa ating global kabarangay, global barangay, nasa Pilipinas ka man, o nasa labas ng Pilipinas, alam nyo tayong mga Pilipino parang isang malaking barangay sa buong mundo. At nasaan ka man, nakikinig sa radyo o nakikinig sa iyong mobile device, ano man ang platform na iyong ginagamit, sama-sama tayo para mag-celebrate at sama-sama tayo para mag-communicate sa Panginoon ng ating mga pangangailangan. Kasama po si Shaira, si Desa at ang ating production team sa Manila, Philippines. Ako naman ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat, dito sa Sydney, Australia. Tayo na po at sama-sama tayong magpuri sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Purihin po kayo, Panginoong Diyos. Sinasamba po namin kayo, niluluwalhati namin kayo. Kayo po ay dakila. Kayo po, Panginoon, ay gumagawa ng mga himala. Kayo ay Diyos na matapat. Kayo ay Diyos na makapangyarihan. Hallelujah! Hallelujah! Panginoon, gabayan niyo po kami araw-araw. At sa aming pananalangin, ilagay po ninyo sa aming mga labi ang mga salita na ipapahayag na tumutugma sa aming nararamdaman at kalagayan at kami po'y makakaranas, Panginoong Diyos, ng kapahingahan mula sa aming mga kabigatan. Marami pong salamat, Panginoon, sapagkat kayo ang tumawag sa amin para inyong maging mga tagasunod. At ngayon naman, kami po'y makikinig sa inyong mga banal na salita. Sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo, siya nawa. Halina't makiisa at makibahagi sa ating pagdulog sa Diyos
para sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Tayo po ngayon ay sama-samang dudulog sa Diyos para sa bansang Pilipinas at para sa bawat Pilipino nasa Pilipinas man o nasa labas ng Pilipinas. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, marami pong salamat. Kayo ang humirang sa Pilipinas. Tinawag ninyo itong Pilipinas sa pamamagitan ng mga taong inyong ginamit upang kami po ay magkaroon ng isang pambansang identity. Ipinapanalangin namin, Panginoon, ang Mindanao. Ipinapanalangin namin ang Visayas. Ipinapanalangin namin ang Luzon. Panginoong Diyos, kayo po ang patuloy na gumabay sa bawat mamamayan ng Mindanao, ng Visayas, ng Luzon, at sa aming mga kalagayan, lalo na sa mga emergency situations, sa mga kalamidad, patuloy po namin kayong saklolo. Patatagin, palakasin po ninyo ang bawat Pilipino, ihanda sa anumang mga sakuna o mga natural calamities, at patuloy po ninyong i-develop ang aming resilience upang kami po ay maging mapagtagumpay ng dahil sa inyong biyaya. Ipinapanalangin din po namin, Panginoong Diyos, ang lahat ng mga Pilipino nasa Pilipinas man o nasa labas ng Pilipinas. Panginoong Diyos, kayo po ang magbigay sa amin ng patuloy na pagpapasalamat para sa mga magagandang bagay mula sa bansang Pilipinas na amin pong isineshare compassionately sa isa't isa. Nasa Pilipinas man po kami o wala sa Pilipinas, tulungan po ninyo na pagyamanin namin ang bayanihan. Pagyamanin po namin ang kasiyahan sa mga simpleng bagay. Pagyamanin po namin ang pagiging hospitable sa isa't isa. Pagyamanin po namin ang pananampalataya sa Diyos at pagmamahal sa pamilya. Panginoon, marami pong salamat. Nasaan man ang mga Pilipino ngayon, nasa Pilipinas man o kagaya ko na nasa labas ng Pilipinas, kayo po ang aming pag-asa, kayo ang aming kagalakan, kayo o Diyos, ang aming kagalingan sa mga sakit at karamdaman, kayo ang aming kapayapaan, kayo ang aming protection. Salamat po, Panginoong Diyos, nagpakilala kayo sa Pilipinas, patuloy po kayong magpakilala sa bawat Pilipino, nasa Pilipinas man o nasa labas ng Pilipinas, at tulungan po ninyo kami na i-share kayo sa ibang mga lahi, sa ibang mga tao, nasaan man kaming bahagi ng mundo. Panginoong Diyos, sa patuloy po naming pananalangin sa mga sandaling ito, inaalaala po namin ang mga may sakit, ang mga may karamdaman, Panginoon, ang mga mahihina. Panginoon, dalangin namin ang mabuting kalusugan para kay Mylene Duran. Dalangin namin, Panginoong Diyos, ang kagalingan para sa nanay ni Lani Agyum. Dalangin namin, Panginoong Diyos, ang patuloy na kagalingan para kay Omeng Adriano, kay Cesar, kay Ading, kay Teresa, kay Carmelita, para, Panginoon, kay Lynn, ganun din para kay Ricardo Adriano at kay Rodman. Dalangin namin ang inyong complete healing in the name of Jesus para sa lahat ng mga may sakit. Ganon din, Panginoon, kagalingan at kalakasan para kay Kenneth Rosquilio. Dalangin po namin ang complete healing para kay Rainier Felipe de la Peña at ganon din kay Sister Hermie. Panginoon, marami pa pong mga may sakit at may karamdaman, hindi namin nababanggit ngayon, pero nandito po sa aming comment section. We pray and we claim your healing in the name of Jesus Christ. Dalangin po namin, Panginoon, pagpalain niyo ang mga negosyo, ang mga malalaking negosyo na nag-e-empleyo ng maraming mga tao. Bless the businesses who provide employment. Bless, Lord, the employees, the workers. Dalangin namin ang mga manggagawa. Panginoon, patuloy po ninyong pagpalain ang negosyo nila Mike Hernandez. Patuloy ninyong pagpalain ng mga negosyo na sinimula ng aming mga kasamang nagpe-pray dito. Thank you, Lord, dahil sa pagiging mabuting katiwala ng mga negosyong ito. We pray, Panginoong Diyos, para sa freedom, para sa deliverance mula sa mga
sa mga vices, sa mga bisyo. Dalangin namin, Panginoon, ng deliverance para po, Panginoong Diyos, sa anak ni Virgie. Dalangin namin, Panginoon, ng deliverance doon sa iba't ibang mga bisyo na amin pong hindi binabanggit ngayon kung sino-sino sila, pero kilala ninyo sila. Set them free, O Lord, in the name of Jesus. Marami pong salamat sapagkat kayo ang nagpapalaya sa anumang mga umaalipin sa amin. Dalangin po namin, Panginoon, ng mental health ng bawat isa. Yun pong mga nadi-discourage, nadi-disappoint, nadi-depress, yun pong mga may iba't ibang mga mental health condition. We pray, Lord, that you walk alongside them. At gamitin niyo po kami, Panginoong Diyos, upang kami po ay maging daluyan ng compassion. Compassion sa iba't ibang mga mental health conditions ng amin pong mga kasama ngayon. Panginoon, ipinaalala niyo rin po sa amin na isinusugo ninyo kami sa aming mga kababayan, sa aming mga kapamilya, doon po sa mga tao na malalapit sa amin. Lord, tulungan niyo po kami na maging blessing sa kanila. At kung kami naman po, Panginoong Diyos, ay nakakatanggap ng mga kapatiran, mga tao, mga manggagawa na inyong isinugo sa aming mga buhay upang maghatid ng mabuting balita, tulungan po ninyo kami to look after them, na sila'y kalingain at gamitin po ninyo kami upang mag-provide sa mga pangangailangan ng mga nangangaral ng mabuting balita at naglilingkod sa inyo. Salamat, Lord, kasama po namin kayo sa mga sandaling ito. Hallelujah! Hallelujah! I-bless niyo po ang FEBC sa kanilang gawain ngayong sama-sama sa kanilang retreat at dalangin din po namin na kayo ang patuloy na magpakahayag sa mga manggagawa at mga leaders ng FEBC Philippines. Marami pong salamat sapagkat kayo ay Diyos na tumutugon sa aming mga panalangin. Mga kapatid, tanggapin po natin ngayon ang mga blessings ng Lord at answer sa ating mga prayers sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. May harding mapananalangin. I-type po ninyo sa inyong comment section, praise the Lord, dahil ang Diyos ay tumutugon sa ating panalangin. Sige po, inyong i-declare. Mayroon pong kapangyarihan sa pagde-declare at punuin natin ang ating social media ng declaration about the Lord. I-type po ninyo dyan ngayon, praise the Lord, ang Diyos ay tumutugon sa ating panalangin. Tandaan po natin ang Kristiyanong tapat ay sapat sa lahat ng bagay, magtapat po tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi nagkukulang. Paalaala ng namayapang Pastor Proceso Marcelo, ang original na hardinero dito po sa Hardinang Panalangin. Inihatid ng 702 DZAS, agapay ng sambayanan. At sinasabi ko nga rin po lagi, agapay ng simbahan. Ganon din ng FEBC Radio TV at ng GCTV, ang Hardin ng Panalangin. Kasama si Shaira, si Desa at ang ating mga kaibigan, mga production team members sa Manila, Philippines. Ako naman po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat, dito sa Sydney, Australia. Surely goodness and mercy will follow you and me all the days of our lives. Purihin ang Panginoong Diyos. God bless you. Magkita-kita po tayong muli hanggang sa susunod.